Good evening po sa ating lahat. Maraming salamat po sa Panginoon sa pagkakataon po na makapaghayag po ulit ng kanyang salita at isang opportunity, isang privilege po ang makapaghatid po ng kanyang salita. Basahin po natin ang ating text sa 2 Corinto chapter 3 verse 17 po. Ang Panginoon, ang binabanggit dito ay ang Espiritu. At kung nasa ng Espiritu ng Panginoon, ay mayroong kalayaan. Tayo po ay manalangin. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito, sa aming prayer meeting. Patuloy ka po mangusap sa bawat isa, Panginoon. Patuloy ko po, Lord, ang magbigay, Lord, ng iyong mga salita sa aking mga labi, Lord God. At patuloy ka lamang pong mapapurihan, O Lord. Pagpalain mo po, Lord, ang aming prayer meeting. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ang topic po natin sa gabing ito ay patungkol po sa freedom. No? Sabi po ng meaning ng freedom ay being liberated from bondage. Sa Tagalog ay pagiging malaya sa pagkakaalipin o pagkagapos. Sino po ba ang magpapalaya sa atin? Who sets us free? Number 1 po is si God po. No? Si God lamang po ang magbibigay po sa atin ng spiritual freedom. Tingnan po natin sa Roma chapter 6, 17 and 18. Sabi po sa verse 17, ngunit salamat sa Diyos, kayong dati mga alipin ng kasalanan ay taos-pusong sumunod sa katotohanan na sa aral na ibinigay sa inyo. Verse 18, pinalaya niya kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin ng katuwiran. Sabi po doon, no, sino po ang nagpalaya sa atin? Ang Diyos po, no, si God, ang ating amang nasa langit. No. Sabi doon, dati tayo po ay alipin ng kasalanan. But ngayon po ay, tayo po ay pinalaya na sa ating mga kasalanan. No? Hindi na po tayo alipin ng kasalanan. Next po, sabi po doon ay, sino pa po yung magpapalaya sa atin? Sino yung magsaset us free po? Ang ating Panginoong Yesus. Basahin po natin sa John chapter 8, 34 and 36. Sa Juan 8, 34 and 36. Verse 34, sabi po dito ay, sumagot si Jesus, pagkatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Verse 35, ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya habang panahon. Subalit, ang anak ay kabilang magpakailanman. Verse 36, kung ang anak ang magpapalaya sa inyo, kayo nga'y magiging tunay na malaya. Sabi doon ay, kung anak ang magpapalaya, kayo nga'y magiging tunay na malaya. Ang ating Panginoong Hesus lamang po ang makakapagpalaya po sa atin sa lahat ng alipin ng kasalanan. Unang-una po, binanggit po natin ang ating God, ang ating Ama. Ang next po, sino po ang magpapalaya sa atin? Ang ating Panginoong Hesus. Sabi po dun sa verse na sinabi, binasa po natin, no? Kung ang anak ang magpapalaya sa inyo, kayo nga'y magiging tunay na malaya. Yun po yung sabi po sa dyan. Next po is, ang Espiritu Santo, no? Ang Holy Spirit, ang next na magpapalaya po sa atin sa mga spiritual bondage or ang ating spiritual freedom, no? Ay ang magpapalaya po sa atin ay ang banal na Espiritu. Sabi po sa Romans 8:15, sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay espiritu ng pagkupkop upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. No? Tayo pong mga tumanggap sa ating Panginoong Yesus ay binigyan niya ng karapatan, no? Na tawagin ng ating Amang nasa langit, no? Our Abba Father, no?
Kaya sa ating pananalangin, sino po ang ating tinatawag? Ang ating Amang nasa langit, no? Siya po ang ating tinatawagan sa ating mga panalangin. Sabi po doon, ang banal na espiritu po, no? Siya po yung nagbibigay, no? Kung ano po yung ating mga ipinapanalangin po. Doon po sa ating binanggit, no? Sino po yung mga magpapalaya po sa atin? Spiritual freedom, sabi po doon ay ang God, ang Panginoong Hesus, at ang Banal na Espiritu. Makikita po natin, no, yung binabanggit po natin ditong freedom is yung hindi lamang spiritual healing ang binibigay ng Panginoon sa atin, no, bagkus yung spiritual healing din po, no, yung spiritual freedom na sinasabi na lahat ng tao po ay makasalanan. Sinabi po yan sa Romans, no? Ang tao kaya patuloy na gumagawa ng masama dahil doon sa na-bandage na po sila ng kasalanan, parang wala na silang pakialam. Masama ba to o mabuti ba to, no? Pero makikita po natin sa ating pinag-aralan ngayon, sino po ba yung nagpapalaya sa atin sa mga bandage na to? Ang ating Diyos, ang ating Panginoong Hesus, at ang Banal na Espiritu, no? Sabi po, through the Holy Spirit, God provides freedom from sin and condemnation. Sabi nga po sa Romans 8:1, no? So now there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus, no? Kaya nga hindi nahahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo. No, napakahalaga po na tayo po ay makipag-isa kay Kristo. Doon po sa Galatia chapter 5 verse 1, hindi ko po nabanggit. Sabi po doon ay malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo, kaya pagkatanggap kayo at huwag nang papaalipin pang muli. Kaya magpakatatag kayo, sabi po ng Panginoon, no? At huwag nang papaalipin muli, no? Yun po yung paalala ng Panginoon, yun po yung malaman po natin kung sino po yung nagpalaya sa atin. By trusting Christ, we are loved, accepted, forgiven, and free to live for Him. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Kaya sa gabing ito, no, ang Panginoon ay nangungusap sa bawat isa. Minsan po, kahit Christian na po tayo, minsan parang meron po tayong mga paulit-ulit na nagagawa pa rin kasalanan. No? Nais ni Lord, alam na natin yun, pinalaya na tayo ng Panginoon. No? Ayaw po ng Panginoon na tayo po ay nagpapatuloy sa kasalanan. Doon po sa preaching ni Pastor Rachel, nabanggit niya po yung walk-in spirit po. No? Patuloy po nating, no, i-worship ang Panginoon, umawit tayo ng mga papuri sa Panginoon. Paulit-ulit din po na nire-remind sa ating lahat, no, yung mga worldly music, na dapat po sa atin yan. Yung mga maling gawa, na po talaga dapat sa atin yan, no. Sa ating mga kasama online, no, kung narinig niyo po itong message na to, no, ang nagbibigay po ng spiritual freedom ay ang ating Diyos, ang ating Panginoon at ang Banal na Espiritu, no. Nais lamang po ng ating Panginoon na lumapit po sa Kanya, no, tayo po ay mag-repent, humingi ng tawad sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan. At ang ayaw po ng Panginoon ay tayo po ay nagpapatuloy sa kasalanan. Sabi po doon ay, where the Spirit of the Lord is, there is freedom, no. Si Lord po ang nagbibigay ng freedom sa ating lahat. Amen po? Amen. Tayo po ay manalangin. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat po, Lord, sa message mo po sa amin tonight, Panginoon, na tunay, Panginoong Hesus, na kami po ay pinalaya mo na indeed, O Lord. Thank you, Father, sa kami po ay hindi na po alipin ng kasalanan, bagkus, Lord, kami po ay alipin po ng katotohanan, Panginoon, ng katuwiran, O Lord God. Maraming salamat, Banal na Espiritu, na tunay na Ikaw po ang nagagabay sa amin.
Ikaw ang nagpupuspos sa amin, patuloy mo kami pakapuspusin upang patuloy po kami po ay lumakad ayon po sa inyong kalooban, Lord, ayon po sa inyong nais. Maraming maraming salamat po sa lahat po na nangangailangan, Panginoon, ng freedom, Panginoon, sa kasalanan, Panginoon. We pray for them, O Lord God, na sila po, Lord, ay makakilala po sa inyo, Lord. Tanggapin ka po ng mga tao, Lord God. Marinig po ang iyong mga salita, Lord. Nasa iyo lamang matatagpuan, Lord, ang kalayaan, Panginoon, ang spiritual freedom, O Lord God. We pray for them, Lord, na marinig po nila ang kaligtasan, Lord, ang good news. Ikaw, Panginoong Yesus, ang nagbibigay nito, Lord, sa lahat ng taong tatanggap po sa inyo, Lord God. Ikaw lamang, Panginoon Jesus, ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan at kaligtasan. Maraming maraming salamat po. Pagpalain mo po, Lord, ang iyong mga anak, Panginoon. We pray, Lord, na patuloy nga po kami, Lord, lumakad ayon po sa inyong kalooban, O God. We love you so much, Lord. Thank you po sa freedom na ipinagkaloob mo po sa amin. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen.